Sige po, we can be seated in the presence of God. Last Sunday po, pinag-usapan po natin sa about ever-increasing favor. Kung matatandaan po natin, ano po, si Jesus, sabi po, He grew in wisdom, in stature, in favor with God, and favor with men. Okay? So sa Tagalog po, ang ating po Panginoong Hesus, siya po ay lumago sa pamamagitan ng pagiging marunong, matalino. Lumago po siya sa kanyang pangangatawan. Siya po ay healthy, siya po ay fit. Okay? Hindi po fat, kundi fit. Okay? Yun po si Jesus. And then meron po siyang favor na nagmumula po sa Diyos at meron din po siyang favor na nagmumula po sa mga tao. So palagi pong nauna palagi, ano po, yung favor na nagmumula sa Diyos. Kaya siya po yung palagi po nating inuuna. Alam niyo po, pagka nabago po ang ating pong karakter, ang ating pong mga pag-uugali, we build a good reputation. At nagkakaroon po tayo ng favor sa tao. Okay? Although na meron tayong mga persecution, as a Christian, we will be facing persecution doon po sa mga tao na, hindi po natin katulad ng paniniwala. Pero I believe na mas marami pong gagamitin ng Panginoon, hallelujah, in favor sa iyo kesa sa hindi pabor sa iyo. Amen? Kaya napakahalaga that we should be the light and salt of this world. Ibig sabihin, magningning po ang kabutihan ng Panginoon sa ating pong buhay. Okay? Hindi po tayo maka-stumble sa ating pong pamumuhay, sa ating pong pananalita, sa ating pong pakikipagrelasyon sa ating pong kapwa. Kaya ngayon, paano po natin ma-achieve yung ever-increasing favor ng ating pong Panginoon? Sino po dito yung gusto talaga magkaroon ng ever-increasing favor sa inyo pong buhay? Wow, ilan lang? 1, 2, 3. Yung iba, ayaw? Okay, sige. Of course, all of us, ano po, without any hypocrisy, we want favor, we want blessings, we want riches, we want honor, dahil nakawire po sa atin yan eh. Whether you like it or not, nakawire po sa atin yan as a human being, that we are a reward-oriented people. Palagi po tayo naghahanap ng reward. Tama? Hindi ka magtatrabaho na walang sweldo. Tama? Uy, wala na ako kausap. Tama po? Tama? O, sabi mo, kaya nga yan ang unang-unang tanong mo, di ba magkano ang sweldo? Di ba? Ilang araw ang day off? Meron bang bonus? Di ba? Of course, we want reward. At ganun din ang Panginoon. Hindi po siya nagkukulang ng reward sa kanya pong mga minamahal na mga anak. Amen? Kaya if you want to have an ever-increasing favor, you need to have an ever-increasing prayer. Okay? Alam niyo po, na palagi po natin pinagdidiinan sa church na ito, ang kahalagahan po ng prayer is very, very important. Okay? Kung magmula po sa Genesis hanggang sa Revelation, palagi po binabanggit ang pananalangin, palagi po binabanggit ang pakikipag-usap sa ating pong Panginoon. Because why? Because God didn't create us for ourselves. God created us for Himself. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Okay? Amen. Hallelujah. Ikaw po, pwede ba naman yun na yung magulang mo hindi mo kakausapin? Of course, dapat kakausapin po natin. Mahal po natin. Sila po yung nag-ano po sa atin. Tama po? So it's the same thing with our Father in heaven. He created us. Of course, meron tayong baka iba sa atin. May mga tapo tayo sa ating pong mga magulang. Meron po silang mga flaws sa kanila pong pagiging parent. Pero ang ating pong Diyos, ang sa langit, wala po siyang kapintasan. Okay? Kaya He deserved all the glory. He deserved all the praises. He deserved na tayo po'y makipag-connect sa Kanya sa bawat araw ng ating pong buhay. So ano po yung prayer? Prayer will make a way for you. Ang panalangin, siya po yung gagawa ng daan sa inyo. Kung nakikita mo wala ng pamamaraan, gagawa po ang daan ang Panginoon sa inyo. Amen? Gumawa po ang Panginoon sa buhay po namin during the time na talagang bagsak ang aming pong buhay na parang wala ng pag-asa, pero kumilos po ang Diyos, He made a way for us. And then prayer will break every bad habits. Okay? Tayo, may mga sablay pa rin tayo, may mga ugali pa rin tayo, may mga katamaran pa rin tayo, meron pa rin tayo mga pagpapabukas-bukas, nalilate pa rin tayo sa mga services. Okay? Pag prayer meeting, tinatamad ka pa rin. Di ba? Gusto pa rin matulog. Di ba? We still have some bad habits, but prayer will break your every bad habits. Amen? And that prayer will break every curses.
Ang panalangin, binibreak niya ang lahat ng mga sumpa. So just imagine, you're always in the presence of God. So ibig sabihin, mga kapatid, yung sumpa, yung kahirapan, yung mga gawa ng kaaway, hindi natatalab sa iyo. Bakit? Kasi nasa presensya ka na ng Panginoon palagi. And God is our shield. Siya po yung ating pong pananggalang. Siya po yung ating pong tanggulan. He is our stronghold. He is our refuge. Kaya po napakahalaga that we should always, we should allow ourselves in the presence of prayer. Palagi po tayong nasa diwa ng pananalangin. Amen? And prayer will destroy every demonic forces that is planning to destroy you. Yun po yung nagagawa ng panalangin. Pag nananalangin ka, winawasak nito ng panalangin ang lahat ng mga gawa ng kaaway, ang lahat ng mga pinaplano niya sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong karir, sa iyong trabaho, sa iyong mga pangarap at sa iyong destiny. And then prayer is the best medicine. Okay? Lalo-lalo na po doon sa mga broken-hearted. Amen? Okay. Kasi po, hindi naman po magagamot yan ng Mirtayulet, di po ba, ng alcohol, hindi po magagamot yan. Only prayer can heal every broken heart. Okay? Praise God. Sino po dito yung mga broken? Huwag na po kayo magtaas ng kamay. Sige po, alam na ng Panginoon yan. Okay? And then, kaya po, trust, kaya po ang ating po Panginoon, pagka nananalangin ka, parang nakikita mo wala naman nangyayari, trust is timing. Okay? Iba po ang kalendaryo ng Panginoon sa kalendaryo po natin. Okay? Alam niya kung kailan ibibigay niya yung kasagutan sa iyong mga panalangin. Okay, yung promotion na pinapanalangin mo, yung boyfriend o yung girlfriend na pinapanalangin mo, yung Canada, yung US o whatever ang lupalop mo gustong pumunta, ay nasa timing ng Panginoon yan. Amen? Hallelujah, praise God. Yung magarang bahay, magarang sakyan, yung maunlad na negosyo, nasa timing ng Panginoon yan. Amen? So kailan ibibigay yun ng Panginoon pagka hindi ka na naiinip? Di ba? Kaya po yung number 1 sa ating pong declaration palagi, love is patience. Kaya magtiis-tiis ka lang. Kaya alam nyo ba, pagka matagal, ibig sabihin, pahalagahan mo eh. Kasi matagal, yung mga bagay na nakuha lamang po natin na madali, hindi po natin pinahalagahan ng gusto. Pero yung hinintay mo, pinanalangin mo, talagang may value yung mga bagay na yun. Amen? Okay, so just imagine, binigyan ka ng isang bagay na libre. Yung bagay na libre, minsan baliwala sa iyo eh. Lagay mo lang kung saan-saan. Pero yung bagay na binili mo at medyo mahal, di ba? Katabi mo palagi sa unan mo. Yung cellphone mo, di ba? Nasa likuran mo palagi. Okay? Nasa ulunan mo. And then, kaya tandaan po natin palagi ang panalangin at let's just trust God's timing because for sure, He will never delay. Hindi po siya maatraso. Okay? Praise God. So, ang ating pong subject is be prayerful. So, napakahalaga that we should always be prayerful. Bakit? Why? Why does God wants you to be prayerful? Because God's way of protecting us is through our prayer. God's way of providing for you is through your prayer. You receive not. Why? Because you ask not. Di ba? Hindi ka nakakatanggap, bakit hindi ka naman humihingi? Tama? So napakahalaga that we should be prayerful. Okay? If you want to live a life of abundance to the full till it overflows, then be prayerful. Tama? Why? Because God loves praying people. Okay? God bless praying people. Amen. Hallelujah. Kaya napakahalaga that you should be prayerful. Sabi sa katabi mo, kinakailangan, palagi ka na nananalangin. Okay. Lagyan mo naman ng damdamin. Yung sinasabi mo, kinakailangan, palagi ka nang nananalangin. Okay? And then being prayerful is one of the character that God is looking for you. Yan po ang hinahanap ng Panginoon sa bawat po sa atin. That we will depend on Him, that we will trust Him, that we will always come to Him
sa pananalangin sa lahat ng ating po mga pangangailangan. Amen? Why? Prayerfulness is a way of life. Tandaan po natin palagi yan, what is prayerfulness? Medyo mahaba sa Tagalog ito, di ba? Pagiging mapanalanginin. Oh, nahirap ano? Okay? So isa nga na sabihin, pagiging mapanalanginin. Ang haba, ano? Okay. Kaya sigurado ako, hindi masasabi ng anak ko yan. Okay? So ano pa yung way of life? Way of life should be a habit. It should be a routine. It should be a practice. Ibig sabihin, ito talaga yung pamumuhay mo. Prayer is just like your breathing. Yung parang hininga mo na. Na hindi ka na mabubuhay kung hindi ka hihinga. Tama po? Ganun din po bilang Kristiyano, hindi ka mabubuhay nang wala ng pananalangin. Amen? So, it's very, very important. Prayerfulness is an attitude which our relationship with God is developed. Ito po yung way na kung saan ang ating pag-ibig ay lalong nadidevelop sa Panginoon. Hindi lang yung tuwing araw ng Miyerkules o Linggo, I love the Father, I love Jesus, I love the Holy Spirit. Okay? Show it by being prayerful. Amen? Sa bawat araw ay palagi mo siya pinapasalamatan. Sa bawat araw, meron ka mang kalakasan o kahinaan, ikaw man ay meron, ikaw man ay wala, ikaw man ay may pera o wala, palagi mo siyang pinasasalamatan. That is the kind of prayer that God wants us to give unto Him. Okay? Sabi ni Hannah, listen to my voice in the morning. Lord, each morning I bring my request to you and wait expectantly. So sa bawat umaga, tayo ay lumapit na sa Kanya. Sabi niya, ilatag na po natin ang lahat-lahat ng ating po mga pangangailangan. Okay? And wait expectantly. Ibig sabihin, naghihintay ka na mayroong pananampalataya na siya ay sasagot. Amen? Dahil ang Diyos is, our God is a answering God. And then sabi doon, morning, noon, and night, I cry out in my distress, and the Lord hears my voice. Okay? So kung meron ka naman problema, hindi lang dapat umaga, may problema ka na nga. So ibig sabihin, dalasan mo na ang pananalangin para mawala na yung stress mo. Okay? Para marisolbahan ang iyong mga problema. And then prayerfulness arises from a desire to be with God. Okay, sino po dito yung gusto ninyo palagi ninyong kasama ang Lord? Amen. That is prayer. Holy Spirit, samahan mo naman ako, pupunta ako ng immigration. Magpapadagdag na ako ng visa. Holy Spirit, samahan mo naman ako, magsasubmit ako ng mga resume. Gusto ko nang magkaroon ng ibang klaseng trabaho. Amen. Holy Spirit, turuan mo naman ako sa aking mga exam, sa aking interview. Turuan mo naman ako paano kung ano yung way na dapat kong lakaran para makamit ko yung aking mga pangarap at yung destiny na nais mo sa aking pong buhay. Amen? Palagi kang nananalangin. And then, sabi dito, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Alam niyo po, ang mga anak, ang mga Kristiyano po, mga tunay na Kristiyano, hindi mo na kinakailangan tayo palagi pumunta sa church. Di ba? Palagi yan merong kagalakan, palagi yan nananabik na pumunta sa church ng maaga. Okay. Ulitin ko, ng maaga. Okay, praise God. Of course, may exemption po yung mga galing sa trabaho. Okay, excuse po tayo. Pero kung maaga ka namang umuwi, alas 5, alas 6, alas 7, nasa bahay ka na, maaga ka naman dumating. Ay, nakayuko na lahat, sabi mo. Amen. Okay? Bakit po? Ano po yung nagagawa po ng maaga? Ang maaga, siyempre po may special blessing niyan kay Lord. Di ba? Whether you believe it or not, yun po yung aking po paniniwala. At nakita ko na po kung paano pinagpala ng Panginoon yung mga maaga. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, maaga na tayo susunod. Kundi matitira tayo palagi ni Pastor. Amen? Hallelujah. And then prayerfulness produces fruitfulness. Mga kapatid, kung hindi ka namumunga, baka naman kulang ka sa panalangin. Tama?
gusto mo na maging mabungang pamumuhay, you are growing, you are maturing in spirituality, nagmamature ka na sa pag-iisip mo, sa mga desisyon mo, nagiging maayos na, yung mga habits mo, yung time management mo, naayos mo na. Ibig sabihin nun, you are prayerful. Pero kung palagi ka pa rin na nagmamadali, palagi ka pa rin nag-i-stress, na disorganize ka, na medyo nahihilo ka palagi sa pag-aayos ng schedules mo, maaring o kaya sumobra ka naman sa pabanjing-banjing, di po ba? So baka naman nagkukulang ka ng prayerfulness. Amen? Huwag po natin sayangin ang araw. Ang pera pagka nawala, babalik pa, pero ang oras pagka nawala, hindi na babalik po yan. Sayang. Amen? And the only way that we can maximize our time is being prayerful. Because your time of prayer is never been wasted. It is invested. Okay. Alam niyo po, hindi ko pa rin lubusang maunawaan yan. Pero kung sabi nga ni Martin Luther, sabi niya busy ako ngayon, kaya 3 oras akong luluhod para manalangin. Di ba parang mahirap unawain? No? Busy na nga siya, pero 3 oras daw siya mananalangin. So, ibig sabihin, mas marami siyang nagagawa pagka siya ay maraming pinapanalangin. Amen? Praise God. Okay, so may natutunan po ba tayo? Okay, sabi ng ating Panginoon, if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Okay. Kaya hindi po tayo nakakatanggap. Bakit? Kasi minsan malayo tayo kay Lord. Malayo yung kanyang salita sa atin. Kaya napakahalaga po that we should always be meditating the Word. Palagi naman po natin inuulit-ulit po yan. Meditating the Word, day and night, devoting in prayer. Hindi po ba? Kasi po, ang heart po ni Pastor, ay makita ko kayo na umunlad ang bawat sa po sa inyo. That you grow in maturity, in your spirituality, mentally, maging matatalino kayong lahat. Hindi po ba? Okay? Kasi po, maganda po yung Kristiyano ka na, mature ka na, matalino ka pa. Parang 3 lang ang gustong maging matalino dito Hindi po ba? Matalino ka na and then you are taas ang EQ mo, hindi ka na madaling magtampo, hindi ka na madaling magalit, mainis. Hindi po ba? Hindi ka na madaling maghinanakit. Okay? Mataas yung IQ and then EQ, mataas din pati yung GQ. Narinig niyo po yung GQ? Gratitude quotient. Ibig sabihin, madalas kang nagpapasalamat. IQ, EQ, GQ. Okay? Praise God. Si Job sabi niya, Job treasured God's word more than food. Si Job. Mas pinahalagahan niya po yung salita po ng Diyos kaysa sa pagkain. One motivational speaker, sabi nga niya, mas mahalaga sa kanya yung magbasa ng books kaysa sa kumain. Okay? Sabi ng iba sa inyo, sila yun, pero ako hindi. Okay? Amen? So, ibig sabihin, kinakailangan. Kasi po, ang pagkain para sa tiyan, pero yung pagbabasa po ng salita po ng Diyos ay para sa ating pong isipan, para po sa ating pong puso. Okay? Kaya kinakailangan, hindi lamang tiyan ang palaging binubusog. Maging ang ating espiritu, maging ating isipan, maging ang ating puso. Okay? So when you produce much fruit, you are my true disciples. So ibig sabihin mga kapatid, kung tunay na mga disipulo pala ay yung mga namumunga. Okay? Yung merong mabunga ang pamumuhay. This brings great glory to my Father. So pagiging mabunga, hindi lamang po sa paawit-awit, hindi lamang po sa pag-worship, yung pagiging fruitful ng iyong buhay. You are productive, yung hindi ka na burden, blessing ka sa lahat ng lugar na iyong pinupuntahan. Okay? Then a prayerfulness involves meditation. Okay? Nananalangin. Sometimes hindi lang naman puro verbally yung ating po pananalangin. Sometimes you need to meditate on God's Word. You need to reflect. Reflect po natin yung ating pong buhay. Nasaan na ba tayo ngayon? Nakakilala ako 5 years ago. Pero parang
Hindi ako umusad. Hindi ba? We have to reflect. Reflect our life. Reflect our spirituality. Reflect our finances. I-reflect din po natin yun. Magkano naman naipon ko? Titingin ka na lang sa taas. Nakita mo yung China bag. Ito yung naipon ko. Okay? Praise God. So, and then I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Si Aling David, sabi po niya ay tinago niya yung salita ng Diyos sa kanya pong puso. Ano po, paano po na itatago ang salita ng Diyos sa kanya pong puso? Ibig sabihin, keep on meditating it. Keep on repeating it into your mind. Parang yung baka. Alam niyo ba yung baka, pagka kumain yung baka, nguya ng nguya, nguya ng nguya, nguya ng nguya. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano, yung salita po ng Diyos ay patuloy po nating ginunguya, ginunguya, ginunguya ng ating pong isipan. Let's keep on meditating it. Okay? Okay, praise God. Ano pa po? Anong nangyayari po when you start meditating the Word of God? Ano po yung nangyayari? Ang nangyayari, namumuhi ka na sa kasalanan. Nalalaman mo na may meditate mo na dahil sa kasalanan, ang ating Panginoon ay naparusahan. Dahil sa kasalanan, ang ating Panginoon ay nahirapan. Siya po ay namatay para sa bawat sa po sa atin. So as long as we keep on hiding the Word of God in our heart, nagkakaroon po tayo ng muhi sa kasalanan tulad ng pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan. At tayo ay natututong magmahal sa katuwiran. Okay? Praise God. And then prayerfulness involves a heart that is right with God. Okay? So napakahalaga mga kapatid that kinakailangan tama po yung ating puso. Kaya po napakahirap po magtayo minsan ng mga leaders sa ministry. Kasi po hindi lamang naman po gifts. Marami po kayong mga pagkakamali during the, nagsisimula pa lamang po kami mag-ministry. Uy, magaling yan. Gifted. Okay? Kunukuha na kagad po namin. And then wala naman po palang karakter. Kaya it's very, very important na chine-check din po natin yung heart, yung character. Okay? Kayo, pagka magkakaroon din kayo ng mga business partner o kaya yung partner in life, wag lang yung good looks. Check nyo rin, meron bang good heart yan? Di ba? Baka naman mamaya, alilain ka lang yan. Amen? Okay, praise God. Parang tahimik, pero yung puso nila parang, oo nga, Okay? Pero yung iba sa akin, hindi, basta pogi, pastor, okay na sa akin. Okay? Sa Proverbs, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ibig sabihin, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Okay? Ng ating buong puso. Wag po tayo magtiwala sa ating kaalaman lamang. Okay? When you lift up your hands in prayer, I will not look. Ano po nangyayari? Bakit po kaya hindi tumitingin ng Panginoon sa mga panalangin po natin? Though you offer many prayers, I will not listen, for your hands are covered with the blood of innocent victims. Ito po yung nangyayari. Pagka hindi po nasasagot ang ating mga panalangin, baka naman meron kang mga bagay na ginagawa sa kapwa mo. Actually, the greatest hindrance of answered prayer is sin. Wala namang iba eh. Di ba? Yung unang-una, hindi ka nananalangin, para ikalawang problema ay yung kasalanan na hindi mo pa kinukonfess at hindi mo pa itinatama. Okay? Kaya po napakahalaga that we should always be reflecting our life. Okay, medyo tahimik ngayon, Okay, praise God. Medyo serious ang ating teaching ngayon about prayerfulness. Okay? Praise God. Okay, kaya kasi po, it's very, very important that every Wednesday, every last Wednesday, we will be stirring up prayer. Okay ba yan? We will be stirring up prayer. Kasi po ito po yung activity sa Christians na madali pong nagbabag. Ibig sabihin na parang umiilalim, parang sa kape. Pagka hindi mo hinalo, nasa ilalim lang yan. Kinakailangan haluin mo para ma-stir up ulit, tumaas. Okay? Okay, kaya napakahalaga. Kasi po, there are two activities of Christian life, in our Christian life that is very important. Unang-una sa lahat,
Word of God. And then ikalawa is prayer. Okay? And the purpose of our fellowship is to steer them both. Kaya tayo nag-fellowship para ma-steer up yung ating reading, studying of the Word of God, para ma-steer up pati yung ating pong mga pananalangin. Amen? Okay? Because I want our church to be known as not only abundantly blessed in Christ Church, but also to be a prayerful church. Na kung saan pagka pumunta ka sa ibang lugar, ay, saan ka galing? Ba't ang galing mo manalangin? Di ba? It will be a glory sa ating pong Panginoon kung ma-develop pa yung ating pong prayer life. And then our prayerfulness needs to be maintained, especially in difficult circumstances. Okay? Pagka meron kang mga challenges sa buhay, huwag ka nang lalayo kung ano-anong pinupuntahan mo. Iinom. Parang may umugong Umiinom, and then magsusugal, and then lalayo sa church. Mali Ibig sabihin nun, hindi ang nanagumpay ay hindi ang Diyos. Nanagumpay ay ang kaaway pagka ginagawa mo yun. Okay? Kaya napakalaga that pagka may problema ka, mas lalo kang lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Pag may problema ka, type mo sa prayer wall. Di ba? Sis, brad, mga kapatid, ipag-pray naman po ninyo ako. Okay? And we are always ready to pray for you. Okay? Kaya po si Paul, ano pong ginawa ni Paul and Silas? Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Ito pong panahon na to, sila po ay ikinulong dahil sa pangangaral ng salita po ng Diyos. Pero ano pong ginawa po nila? Instead na sila po ay mag-self-pity, instead na, bihira, ano ba itong ginawa ko? Nag-share lang ako ng gospel, nakulong pa ako. Ano ba itong napasok-pasukan ko? Hindi po ba? Hindi po sila nagreklamo. At ang ginawa po nila, sila po ay nanalangin at kumanta ng himno sa ating pong Diyos. And then the other prisoners were listening. Okay? Kaya praying and singing will open doors of opportunity that hasn't been opened before for you. Okay. Dapat natin palagi, yung pag-aawit at pagpupuri at pananalangin, ay magbubukas ng mga pintuan ng oportunidad para sa bawat sa po sa inyo. Amen? It will open breakthroughs sa inyo po. Amen? It will promote you pagka ikaw ay patuloy na nananalangin at tumawag sa Panginoon. Kaya po ang next verse, sabi dito, suddenly, okay? And I believe, hallelujah, bago matapos itong taong ito, marami pa po mga suddenly na nakahanda ang Panginoon sa inyo. Suddenly, ikaw ay mapopromote. Suddenly, madadagdagan ang trabaho mo. Suddenly, ikaw ay makakita ng mas magandang work. Suddenly, hallelujah, ay matatagpuan mo na yung boyfriend mo na pinapanalangin. Amen? Okay, praise God. And sabi dito, there was a massive earthquake and prison was shaken to its foundation. All the doors immediately flew open, and a chain of every prisoner fell off. And I believe that by prayer can break the chains of any addiction. Prayer can break the chains of any curse. Prayer can break the chain of any poverty and bad habits. Amen? Hallelujah. Kaya po, it's very, very important for us, mga kapatid, to be prayerful. Kaya ang ating po Panginoon, narito po siya, when Jesus was still here on earth, sabi dito, while Jesus was here on earth, He offered prayers and pleadings. Okay? So siya po ay nananalangin. Hindi po siya tumitigil ng pananalangin. Ito po yung ating po Panginoong Jesucristo. So just imagine. He's the Son of God. He's the Creator. He's the Lamb of God. Siya po yung, He is from eternity to eternity, pero nung narito po siya sa mundong ito, hindi po niya sinayang yung kanya pong mga araw. Siya po ay nanalangin. With offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who could rescue him from death. And God heard his prayers because of his deep reverence for God. Ano po yung deep reverence for God? Ibig sabihin talagang mataas po yung kanya pong pagrespeto sa Diyos. So, yun po yung nais na ituro po sa atin ng Panginoon, that we should have a deep reverence for God. That we should always be prayerful. In times of difficulties,
in times of comforts, sa bawat oras po na ating pong buhay, we should always be prayerful. And I guarantee you, mga kapatid, that if you will make this habit, kung magagawa po natin ito, it will become a practice, it will become a routine, it will become a way of living. I believe that your life will never be the same again. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po natin tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.